Hukayin niyo mula rito hanggang doon. Lagyan niyo ng pundasyon. Okay? At nung nalagyan ng pundasyon, ito isang kwarto, ito ang CR. Susundan lang nila kung ano yung gusto mo. Nung natapos na yung baba, sabi parang maliit pala ito para sa amin. Gawan nyo ng second floor. Eh, teka muna, hindi po na-design ang foundation sa pang second floor. Hindi gusto ko may second floor eh. Bilisan nyo kasi 1 month lang ang mahina ang bahay mo kasi ang unang design mo ay bungalow. Ano ba yun? Hindi, English ako eh, bungalow. Sa inyo lang bungalow. Eh, ang nilagay na mga materyales, pang bungalow, pang bungalow. Hindi siya pang second floor. Diba? So talagang ang mauna, kahit wala ka na, kahit bumalik ka na sa Hong Kong, basta may plano yun, iwan mo na sa kanila. Bili mo lang yung materyales. Kasi yung foreman, susundan lang niya kung anong drawing, anong specifications doon sa planong iginuhit ng arkitekto o inhinyero. Clear? Ganun po ang buhay natin. Hindi reactive. Hindi yung, pagplanuhan ko, bigyan mo ako ng 1 oras, planuhin ko buhay nito. Hindi ganun si Lord. Hindi siya umupo sandali at ay, alam ko na. Nagiging artista yan. Hindi ganun. Kasi sabi niya, bago ka pa mabuo sa sinapupunan ng nanay mo. Diba? Bago ka pa ipanganak, alam ko na kung anong magiging papel mo. Itatalaga kita. So, hindi pa siya pinanganak, hindi pa siya nabuo, itinalaga na siya. Amen. Na maging propeta sa mga bansa. Amen. So, the blueprint comes first, then the structure. In the same way, God designed your life before forming your body. Amen. Clear ba sa atin yun? Amen. God designed our life before forming our body. Galing. Kaya mga kapatid, stop measuring your worth by circumstances surrounding your birth, surrounding your upbringing. Special na yan. Para sa Panginoon. Huwag mo nang kaingitan kung anong meron ng ibang tao. Diba? Kung ngayon, kung dinesign ni Lord na magkaroon ka rin ng gano'n, so be it. Pero kung wala, hindi ka magdadabog, hindi ka magagalit, hindi ka nagbubukbok. Pag may guminhawa ang buhay, sana all. Ganun tayo. Oh. Eh baka hindi sana all eh. Talagang hindi lahat ay pare-pareho binigay. Amen. May kanya-kanyang sukat. Yes. Pero tignan mo ang wisdom ng Diyos. Ilan ang tao ngayon? More than 8 billion people sa buong mundo. Hindi siya naubusan ng combination para mag-create ng thumb mark. Amen. Kung ikaw ang Diyos, 100 pala, ubus na. Kung magkapareho na kayo, ubus na. Wala na. Ang mark ko, kaya ayaw mo namin isa yan. Kasi tao ka, limited, 100, baka hindi mo kayang bigyan lahat ng iba-ibang thumb mark eh. Pero kita mo ang wisdom ng Diyos, 8 billion walang magkapareho. Yes. 8 billion walang magkatulad na thumb mark. Sipin niyo ang wisdom ng Diyos. Eh tayo nga, sa araw-araw na pakain natin sa mga amo, naubusan tayo ng anong gagawin? Call a friend.
Friendship. Ano masarap ipaulam kila amo? Bigyan mo ako ng recipe kasi ubus sa recipe ko. Lalo na kung 10 years ka na sa kanila, 20 years. Alam na nila, pag adobo, alam na nila lasa niya. May nag-iisip ka naman ng bagong putahe. Naubusan ka kasi tao ko eh. Yes. Kita mo ang wisdom ni Lord. Kahit identical twins, kambal, parehong babae o parehong lalaki, yan ang ibig sabihin ng identical. Hindi parehong pareho. Yes. Timbangin mo silang dalawa, mas mabigat ng kahit papano 100 grams yung isa. Sukatin mo ang height nila, laman ng 1 centimeter yung isa. At kung pagtabihin mo sila at titigan mo, meron silang pagkakain. Walang eksaktong parehong pareho. Kita mo, sa 8 billion, walang magkamukha. May magkahawig. Ang dami nagsabi sa akin. Alam mo, basta may kahawig kayo. Sabi ko kung sabihin. Baka masaktan ako. Diba? Kasi, kaya hindi pwedeng maganda siya, hindi ka maganda. Bakit? Kung hindi ka maganda, sino ang point of reference mo? Eh nung i-create ka naman ng Diyos, hindi niya ginamit yung sinasabi mong maganda na point of reference niya nung likhain ka niya. O bakit mo i-compare yung sarili mo doon? Eh hindi naman pala siya ginamit na point of reference. Dahil unique tayong lahat. Amen! Praise God! With that, kalapan natin si Lord. Hindi ko nagre-reklamo, kita mo ang galing ng Diyos na bawat bansa ay may kanya-kanyang itsurang tao. Yes. Alam mo na kaagad, pagka black yan, alam mo, from Africa yan. Alam mo kaagad, pag brown, Asian yan. Alam mo, Pilipino yan. Pag dilaw yan, brown tayo. Kaya huwag mo nang baguhin yan. Alam niyo ba ang pinakamabiling beauty product ngayon ay whitening product? Kasi hindi tayo makontento kung anong kulay natin. Ang galing pa ni Lord, sa atin Pilipino lahat tayo, pero bawat probinsya may itsura. May solo silang, may feature sila. Alam mo, taga Isabela ito. Alam mo, taga Mountain Province to. Alam mo, taga Iloilo to. Alam mo, mga Cebuano to. Alam mo yan no? May kanya-kanya tayong features na alam natin, taga doon talaga tayo. Eh, syempre, pag dito galing tayo sa Hong Kong, nakaipon naman tayo ng konting kaputian. Bakit tayo sa kaputian? Dahil sa aircon. Siyempre may winter tayo. Nag-jacket tayo, pag lumamig, tatlo patong yan. Tapos hindi kayo panimit, hindi sa labas ang trabaho nyo. Laging nasa loob ng bahay. Hindi ko naarawan, magnamalengke lang. Medyo doon kayo tumatawag sa Pilipinas. Kunyari, dami namimili ma'am, pero ito yung tumawag ka. Ba't ko na-isingit yun? Basta gano'n. So nakaipon tayo ng kaputian. So uwi tayo ngayon. After 2 years, bakasyon, ay, pinakamaputi tayo. Pag uwi ako, ang pinakamaputi sa aming bayan. Pero bigyan mo lang ako ng 5 araw. Lahat ng mundo ko kaputian. Ay maubos sa 5 araw. Yung tinitid ko ng 2 taon, 5 araw na yun. Pag nagsimula ka ng mag-beach,
mag-resort, mag-swimming sa pool. Wala po kami pool. Pag nag-resort kayo, may swimming mag-ilog, mamasyal, hanapin yung kalabaw, sakayan. Puntahan yung mga puno ng bayabas kung saan kayo kumukuha ng merienda ng araw. Yung Aratilis, di ba? 5 araw lang. Pagbalik mo rito, baluga ka na ulit. Kasi hindi umulay yan. Tingnan mo yung mga puti. Gusto nila magkaroon ng ganitong kulay. Yes. Meron na nga silang peke, no? Nag-spray sila ng tanning color para magmukhang tan sila. Pag umaraw na, pag pumunta ka doon sa Central Park sa New York, one time summer, nandun ako, halos wala nang saplot yung mga tao doon. Binababad na no? Sa araw. Umitim din sila ng konti. Bukas maputi na naman sila. Pero pag Asia, nakapayong. Magbabaptism na kapayong. Surrender. Kanta ko naman, surrender mo. Tapos nakapayong. Surrender. Akala kasi natin, aksidente lang lahat. The best na yan kung anong meron. Sino magsasabing hindi tayo pogi o maganda? Kanino mo? Ikaw ba nagplano? Diba? Paano mo sasabihin di ako pogi? Wala naman akong kamukha. Kaya nga beauty is in the eye of the beholder. Amen. Huwag mo hayaan na iba magsabi sa iyo. Mahirap kasi sa atin, bili tayo ng damit, magbihis tayo, tapos tatanungin natin yung tao, maganda ba ako sa damit ko? Bakit siya magsasabi? Ikaw ang bumili. At ikaw nagsuot. Bakit kailangan ibang tao ang magsabi? Magupit ka, saka mo tatanungin, bakit magupit ko? Diba? Napansin niyo ba yun? Yes. So stop measuring your worth by circumstances surrounding your